Nakatanggap na ba kayo ng email galing kay Meta na nagsasabing update tax info? Kung oo, ay gawin na natin ito at sundan nyo lang ang mga gagawin ko. Intro! Ngunit kung hindi pa, ay panuorin nyo ito hanggang dulo para naman ma-aware kayo sa mga bagong update na ito tungkol sa tax. Lalo na sa mga content creator na monetize na at sumasahod na kay Facebook. Dahil noong unang nag-fill out ako ng tax, sa natatandaan ko ay wala pa itong treaty benefits na nakasaad doon. Di tulad ngayon sa bagong update ay meron na. Kaya naman kung mag-fill out kayo ng mga documents nyo ay pakaingatan ng mabuti. Alam nyo ba ang treaty benefits na maibabawas sa atin ay 30% ayon sa batas ng US? Pwede nyong umpisahan dito at pindutin ang update tax at dadalhin kayo sa inyong Facebook account. Kung hindi naman kayo nakatanggap ng email, maaaring nasa payouts tulad nito. Dahil nandito na ako sa personal account ko, kaya pindutin na natin ang See Dashboard. Scroll up at pindutin na rin ang payouts. Eto na siya, zoom in lang natin. At ang sabi dito, idagdag ang iyong impormasyon sa buwis para mabayaran. Upang matanggap ang iyong kita, idagdag ang iyong impormasyon sa buwis ngayon. Kaya pindutin na ang Add Tax Info. Kung napapansin nyo, naka-highlight na ang mga guhit sa itaas. Dahil ibig lang sabihin na nagawa na natin ito noon. Kaya i-update lang natin ito ngayon, tulad ng sabi ko sa inyo sa simula pa lang. Pindutin ulit ang Add Tax Info. Dahil pinasok ko na ito kanina sa email ko at lumabas lang ako, kaya merong nakalagay dito na dati ka nang nakalagin sa tax gamit ang Facebook. At may tanong din dito kung gusto mong ituloy. Kaya pindutin na ang Continue. Zoom in. Sinasabi dito, magsimula. Sagutin ang mga tanong sa ibaba upang matukoy kung anong impormasyon sa buwis ang kailangan namin mula sa iyo. Kung kailangan mo ng tulong, kumuha ng tulong. Next na tayo, nakasaad dito, ano ang iyong klasifikasyon ng buwis. Blurry ito dahil hindi na kailangan sagutan. Ingat po sa pag-fill out nito. Kasi ang daming nagpo-post na nababasa ko na humihingi ng tulong at hindi na nila ma-edit, especially sa mga content creators na kasisimula pa lang. Na mali ang nailagay nila dito, sapat lang na ito. Ngunit kung nagkamali kayo ng pag-fill out dito, ay maaari nyo nang ayusin at nakasaad nga dito, ang patlang na ito ay paunang napuna ng impormasyong ibinigay sa naunang hakbang. Kung gusto mo itong i-update, pumunta lang sa Business Owner Info section. Kaya kung nagkamali ng fill out sa tax, ay pwede nyo nang maayos ito dahil pinagana na ni Meta ang update. Kung gusto nyong malaman kung saan, ipapakita ko sa inyo pagkatapos natin dito. Scroll lang ng konti. Kung gusto nyo pang mas maunawaan para matukoy nyo ang tamang pagpili ng tax classification nyo, pindutin nyo lang ito at basahin. Next question. Are you a US citizen? US permanent resident, green card holder, or other US resident alien? Sa Tagalog pa, ikaw ba ay isang mamamayan ng US, permanenteng residente ng US na may hawak na green card, o iba pang dayuhan na residente ng US? Sa nakikita nyo naman, no ang sagot ko. Kaya sa susunod na tanong na tayo. Scroll nyo lang ng konti. Ilagay nyo lang ang buong pangalan nyo dito. Pindutin ito at piliin ang Pilipinas kung nasa Pilipinas ka. Hanapin lang ang Pilipinas at pindutin. I-click lamang ang kahon na ito upang magkaroon ng check. Nandito na tayo sa tanong na aling hindi US na TIN na dapat kong gamitin. Naka-blurred na po ito kaya hindi na kailangan sagutan dahil nalagyan na natin ito noon. Ipapaliwanag ko lang ito ng kaunti para sa mga first timer na mag-fill out nito. Dahil Philippines ang bansa mong inilagay, syempre ang TIN numbers na ilalagay mo ay galing sa BIR ng Pilipinas din. Tandaan, pag naglagay kayo ng TIN numbers, ay dapat diretso, walang espasyo. Ito po ang halimbawa niyan. Scroll up lang ng konti.
Sinasabi lang nito ang patlang na ito ay paunang napuna ng impormasyong ibinigay sa naunang hakbang. Kung gusto mo itong i-update, pumunta sa Business Owner Information section. Ibigay ang tax ID na ibinigay sa iyo ng iyong sariling bansa kung saan naninirahan sa buwis. Laktawan na natin ito kasi para lang yan sa mga US. Pindutin na ang next. Lahat ng ito ay blurred na dahil may mga sagot na. Ngunit kung first time niyong nag-fill out, ay kailangan mo itong sagutan kaya pindutin na ang next. Idagdag ang iyong mailing address. Pindutin lang ang box para magkaroon ng check. Kung ang permanent address niyo na inilagay dyan ay pareho pa rin sa dati. Dahil kung hindi na at lumipat na kayo, ay kailangan niyong ilagay dyan ang address niyong bago at huwag pindutin ang box na nasa itaas. Pindutin na ang next. Zoom in lang natin. Nakasaad dito ang paghahabol ng mga benepisyo sa kasunduan sa buwis. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon sa ibaba, maaari kang maging karapat-dapat para sa mga benepisyo ng kasunduan at makatanggap ng pinababang 30% na rate na pagpigil sa tax na ayon sa batas ng US. Inilapat sa iyo ang mga pagbabayad na nagmula sa US. Country of tax residence. Pindutin lang ito. At hanapin lang ang bansa mo na Philippines. Zoom in. At eto na siya. At may nakasaad din dito ang napiling bansa ay kwalipikado para sa mga benepisyo ng kasunduan. At lumitaw din ito at nakasaad nga rito, ikaw ay karapat-dapat para sa mga benepisyo ng kasunduan. Pindutin na ang next. Zoom in lang natin. Pagdating dito, nasa sa inyo po kung gusto nyong magbigay ng electronic signature. So sa akin, pinindot ko itong box para magkaroon ng check dahil pumapayag akong magbigay ng electronic signature para sa impormasyong ibinigay ayon sa IRS Form W8VIN. Scroll up. Punan nyo lang ang patlang na ito at pindutin na ang next. Eto na siya. Check nyo lang kung okay na ang lahat. Pagkatapos, pindutin na ang submit. Zoom in. Done! At nakasaad nga rito, matagumpay mong naisumiti ang iyong impormasyon at na-verify na ang iyong impormasyon. Kompleto ang iyong impormasyon sa buwis. Ang iyong impormasyon sa buwis ay matagumpay na napatunayan. Walang karagdagang aksyon ang kinakailangan sa oras na ito. Tulad ng sinabi ko kanina, ipapakita ko sa inyo kung saan makikita o kung saan aayusin ang iyong mga pagkakamali sa pag-fill-in ng payout account mo. Lalo na sa business type section na kadalasan ang marami ay nagkakamali. Ngunit hindi ako sigurado kung ikaw ba ay pareho ko na pinagana ng Meta ang iyong update. Sa bagay, kapag na-update mo na ang iyong tax ay sa malamang nakabukas na rin yan. Pindutin na ang Facebook app. Pindutin ang 3 lines sa itaas at isunod ang profile pic. Pindutin na ang See Dashboard. Scroll up. Pindutin ang payouts. Pindutin ang settings sa itaas. Eto na siya. Kaya lang, kailangan kong takpan dahil nga mga personal information ko na ang nandito. Katulad na lang nitong payout account info. Kung gusto nyong baguhin o nagkamali kayo, pindutin nyo lang ang update. Ito ring payout account owner o payout account admins, lahat ng ito ay pwede nyo nang ma-edit dahil pinagana na ni Meta ang update. Subukan na nating pindutin ang update. Ang sabi dito, tingnan ang iyong mga text message. Ilagay ang code na ipinadala namin sa iyo. At may asterisk nga dito at may 2 numero sa dulo. Ibig sabihin, pinadala niya ang code sa number na ito na yung ginagamit mo. Kaya ilagay mo na ang code na ipinadala sa iyo. Tandaan, may limit time po ito. Kung matagal kayo sa paglalagay ng code dito, ay maaaring mawala ng visa ang code na ipinadala sa iyo. Pansinin niyo ang time na ito. Tumatakbo siya. Pag natapos na ito at di nyo pa nailagay ang code, ay pindutin nyo na lang ulit ang update para magbigay ulit ng panibagong code. Bikini Men, meron na po tayong stars sa Facebook at meron na rin sa YouTube ang super thanks. Appreciated much po sa mga mag-send ng stars and super thanks.
Please like and follow my FB profile, Arlene Sicurata, and my page, Lynn PH Mix Vlog. Bisitahin nyo na rin ang YouTube channel ko. Just search Lynn Sicurata, mag-subscribe para lagi kayong updated sa bago kong upload. Thanks for watching! Bye-bye!